Hello, magandang umaga sa inyong lahat. Kumusta po kayong lahat? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Ako nga ulit pala si Jude, ang inyong California Pinoy Nurse Gardener. At ngayong araw about sa bokashi composting naman tayo. So ito is isang paraan ng aming pagko-compost dito sa aming garden. Meron din kami isang paraan is yung hot composting, which is yung tumbler composter. So ngayon nga is yung about sa bokashi. So una, puntahan muna natin ang aming bokashi soil factory. Yan, tara. So ito nga ang aming bokashi soil factory. Meron kaming dalawa. Ito yung una. Tapos gawin natin is i-scrape lang natin yung mga na-decompose na. So ayan. Tanggalin. Make sure na hindi natin isama yung mga earthworms. Ayan. Daming earthworms dito. Sama sila. Iwan lang dyan para may mag-decompose ng mga hindi pa na-decompose dyan. Tignan nyo naman yun. Very dark and rich. Ito, hindi pa na-decompose ng iba. Mga saging. Iwan lang natin dyan. Ayan o, daming earthworm. Lagay lang natin dyan. Ayan. So ito, dami nating nakuha o. Ayan o. Ilagay lang natin dito sa ito naman dito ko iniipon yung mga nako-compose na yung galing sa ating tumbler composter saka sa ating bokashi. Ayan siya. Ayan. Ayan, mga composted na yung mga yan. Tapos yan, ilagay lang natin itong mga nakolekta natin. Imbak lang natin dito para pag kinailangan at least dyan na. Yun. So ito yung isang isang bokashi soil factory. Dalawa yung namin bin yan. Yan. Yan, mga earthworms oh. Tignan natin kung wala pa. So mga pa to, mga isang buwan. Yan lang natin dyan. Yan. So next naman, punta tayong garahe para pakita ko kung paano kami co-compost ng mga food scrap tapos yung composting natin. So tara sa garahe. Nandun yung ating mga bokashi compost bins. Mayroon tayong dalawa. So, una, dito, syempre, nagsisimula sa kusina. Yan. Diyan yung mga iniipon namin, mga food scraps. So, hindi kami nag-iipon ng buto ng karne, hindi kami naglalagay ng mga fresh meat din dyan, mga dairy, mga oil. Yan yung mga hindi namin nilalagay. So, usually yan, mga bigas, fruit peelings, banana, eggs, eggshells, yan, food scraps, yan. Tapos, para sa garahe, ilagay natin to sa ating compost bin. So, yeah, ito nga, may dalawa tayong dito, bokashi compost bin. So, itong isa, binili namin from, gawa na to from Amazon. Tapos ito, ginawa namin. So, 5-gallon bucket. Tapos takip, tapos spigot. Yan. Yan siyang spigot. Sensya na, medyo messy yung garahe. Anyway, ito, puno na ito. So ito yung isang bokashi compost bin. So puno na siya, tapos may mga bran dyan. Yung ginagamit namin para ma-ferment. So pag nag-mold lahat yan, meron lahat na white molds, ibig sabihin fully fermented na siya.
Ang ibig sabihin nun is pwede na natin siyang ilagay sa ating Bokashi Soil Factory para ma-completely decompose, or pwede natin ibaon sa ating garden, or pwedeng ilagay din natin sa sa ating tumbler composter. Yan. Tapos yung isang kagandahan dyan is yung compost tea. Yan, nagko-collect tayo dyan. So meron tayong na-collect ng isang araw. Yan. Hindi ko pa nagagamit. So yan, i-collect lang natin to every at least every 3 days kino-collect natin. Yan. Yan siya. So yan, nakakolekt tayo ng konti. Tapos ginagamit natin to sa ating halaman, pinandidilig. So paano ba tayo nagko-compost? So nagsimula na tayo kanina sa simula sa kitchen, nang collect natin ng mga food scraps. Tapos i-imbak natin dito sa ating Bokashi bins. Yan. Yan, so dapat dapat airtight kasi ito is anaerobic decomposition. Ibig sabihin hindi niya kailangan ng oxygen. So dapat airtight siya. So yan, empty pa ito. Gawin lang natin is maglagay lang tayo ng dyan. Pwede tayong mag-sprinkle ng konti sa ilalim. Yan. Tapos yan, ibuhos lang natin dyan. Per inch ng food scrap is 1 to 2 tablespoon ng ating Bokashi brand. Yan. Ito siya. 1 tablespoon yan. I-sprinkle lang dyan. Tapos, isa pa. Lagyan na natin lahat yan. Tapos yung mga malalaki, i-chop natin para madali siyang madaling mag-decompose. Yan, ito mga saging. Kaya nung last year kitik sa bunga yung aming eggplant kasi ito yung laging pinandidilig. So dami siyang bunga. So for sure effective tong compost tea. Yan. Sprinkle lang. Tapos, yan, takpan lang. Airtight, dapat airtight siya. So, yan, tapos na nga tayo sa ating Bokashi composting. Yan. So, as I've said, nagsisimula siya sa kitchen. Tapos, punta dito sa ating Bokashi bin. Tapos, pag napuno na yan, mapo-ferment yan for usually 2 to 3 weeks. And then, ilagay sa ating Bokashi Soil Factory. Pero yung kagandahan niyan is after na naglagay tayo dyan, after 1 week, pwede natin makakolekta ng mga compost tea. Yan. So every 3 days, collect lang natin. Tapos ipandilig sa ating halaman. Yan. So kagandahan nga din nito is besides sa compost tea and then syempre yung free compost, kagandahan din dito is syempre nakakatulong tayo sa environment kasi instead na itatapon yung mga food scraps sa garbage, sa dumping pit, na-i-compost nga natin sa ating bahay. So, nagiging fertilizer yan. So, nakakatulong tayo sa environment. O, diba? Astig, no? So, yan. Maraming salamat po sa panonood. And maraming salamat sa pagsuporta sa aming channel. And maraming salamat sa mga nag-subscribe. And sana po hindi kayo magsasawang suportahan ng aming maliit na channel. And sana hindi kayo magsasawang panoorin ang aming mga videos. Yan. So, yeah. Ingat po kayo palagi. And God bless you always. Bye for now. And kita-kita po ulit tayo sa ating susunod na video. Bye!